Bakit nga ba binobomba ngayon ng Amerika ang Iran? Kung iisipin natin ay napakalayo ng Amerika sa Iran. Bakit ba ito nangengialam sa isang bansang ni hindi naman niya kapitbahay? Tayo bilang mga bansang naninirahan sa mundo ay may kanya-kanyang kasarinlan o soberanya o kung sovereignty sa salitang Ingles. Subalit hindi ito nangangahulugan na porke tayo ay malaya ay pwede nang gawin ng ating mga pinuno lahat ng gusto nila kahit mali na ito. Simple lang ang basehan ng mga batas na sinusunod natin. Ito ay base lamang sa kung ano ang tama sa mata ng tagapaglikha at ng sangkatauhan. Kapag ang isang bansa ay gumawa ng mali na lumalabag na sa batas ng sangkatauhan katulad ng mga crimes against humanity, ito ay nagiging responsibilidad na rin ng buong mundo. Matatandaan na nito lamang nakaraang Desyembre 2025 ay naglunsad ng kabi-kabilang protesta ang mga Iranian people upang manawagan ng pagbabago ng kanilang gobyerno dulot ng pagsadsad ng ekonomiya nito dala na rin sa mga economic sanctions o parusa ng ibang bansa rito. Ang ginawa ng gobyerno ng Iran, imbis na pakinggan ang hinaing ng mga tao nila, ay pinutol ng gobyerno nila ang internet access ng buong Iran upang hindi malaman ng buong mundo ang kanilang gagawin sa mga protesters, at naglagay ng Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, kasama ang besieged battalions at iba pang divisions ng Iran's police force at pinosisyon ito sa tuktok ng mga building rooftops at pinagbabaril ang mga protesters. Ito na ang pinakamadugong massacre na ginawa ng Iran sa loob ng ilang dekada. Ayon sa UN Special Reporter on Iran, tinatayang nasa 20,000 ang namatay sa pag-atake na ito ng Iran sa kanilang mga tao at inaasahan pang mas malaki ang bilang na ito kung isasama ang mga pagpatay sa mga kamag-anak ng mga biktima na nagsasalita tungkol sa mga pangyayari. Kinundi na ito ng Amerika at noon pa lang ay nagpahayag na si President Trump na tutulungan niya ang mga tao ng Iran. Noon pa man ay pinatawanan ng kabi-kabilang sanctions ng Amerika ang Iran dahil sa mga ginagawa nitong pagsuporta sa international terrorism tulad ng Hamas, Hezbollah at Houthi, at ang nuclear and missile development programs and proliferation activities nito, destabilizing regional interventions, at human rights abuses. Hindi ito katanggap-tanggap sa buong mundo. Lalo na ang ginagawa nitong uranium enrichment o pagpapalago ng mineral na uranium upang maging weapons grade o upang umabot sa level na kung saan ay pwede na itong gamitin sa paggawa ng weapon of mass destruction or nuclear weapon. Marahil itatanong nyo kung bakit ang Amerika ay maroon din namang nuclear weapon. Bakit nyo pinapayagan? Ito ay dahil sa Nuclear Non-Proliferation Treaty or NPT na nilagdaan ng mga bansa noong 1967. Ang mga bansang Amerika, China, Russia, France at UK ay lumagda rito as nuclear states. Samantala ang Iran ay lumagda bilang non-nuclear state. Ang mga bansang lumagda at itinuturing na nuclear state sa ilalim ng treaty na ito ay yung mga bansang nakapag-test fire ng nuclear bomb bago ang 1967. At sila ay nangakong susunod sa mga patakaran sa pangangalaga ng isang nuclear weapons facility. Ang pagkakaroon ng nuclear weapon sa ilalim ng treaty na ito ay hindi madali dahil maliban sa napakamahal pa noon gumawa ng nuclear bomb ay kinakailangan mong gumastos ng napakalaking pera para sa operations at maintenance ng mga pasilidad na ito. Ito marahil ang dahilan kung bakit lumagda na lamang ang ibang bansa tulad ng Iran bilang isang non-nuclear state noon dahil bukod sa hindi nila kayang mag-produce at mag-maintain nito ay hindi pa rin sila nakakapag-test ng kahit anong nuclear bomb before year 1967. Ayon sa nuclear deal ng Iran, China, France, Germany, Russia, the United Kingdom, and the United States sa ilalim ng Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA, pinapayagan ng Iran ngayon na magpalago ng uranium hanggang 3.67%. Ito ay sapat lamang para gumawa ng kuryente. Ayon sa the International Atomic Energy Agency, IAEA, na siyang nagmomonitor sa mga nuclear facilities sa buong mundo, ang Iran ay nagpalago na ng uranium U-235 sa antas na 60%, kung saan ay masasabing hindi na lamang supply ng kuryente ang pwede magawa nito kundi ay pwede na itong makagawa ng nuclear bomb. Dito na bahala ang Amerika at iba pang kaalyado nitong bansa dahil alam nilang sa track record pa lang ng Iran na sumusuporta ito sa mga terorista ay siguradong hindi ito magdadalawang isip na magbagsak ng nuclear bomb sa mga kaalyadong bansa ng Amerika kapag ito ay nakagawa ng kahit isang nuclear weapon lang. Ang ginagawang pagbomba ngayon ng Amerika sa Iran ay para maiwasan nuclear arms race at ang pagputok ng World War III in the near future. Ang 60% enriched uranium ay pwede nang makagawa ng nuclear bomb ilang linggo lang mula ngayon. Mas mabuti nang magbagsak ng bomba na hindi nuclear ngayon kaysa mapilitan ng Amerika na magbitaw ng nuclear bomb 2 or 3 weeks from now dahil wala na silang ibang choice dahil nagbagsak ng nuclear warhead ang isang teroristang regime. Ang ginagawa ng Amerika ngayon ay war to stop a bigger war in the future. At tanggalin ang isang rehim na tahimik na nagpaplano na pumatay ng maraming tao.
Dahil naniniwala ang Amerika na kapag natanggal ang rehimang ito, ay magkakaroon ng chance ang Iranian people na makalaya sa dekadang kalupitan na tinamasa nila at sa wakas ay pumili ng mas mapagkakatiwalaang mga pinuno na marunong magpahalaga sa buhay at rumespeto sa karapatang pantao.